Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Biyernes ay matatagpuan sa mga libro ni Mateo, Kapitulo 5, talatang 14. Ito ang sinasabi, "Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi maitatago." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, naririto po ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa magandang umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong paggising sa amin at sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang kami, O Diyos, ay patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Sa umagang ito, O Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe, sa kanilang pagtatrabaho, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Tulungan mo po sila, O Diyos, sa lahat ng kanilang mga ginagawa. Proteksyonan mo sila sa mga masasama, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, patuloy naming itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin at pagalingin, Panginoon. Patuloy mo silang bigyan ng lakas upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang pamilya, sa bayan, Panginoon. Panginoon Hesus, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kababayan na nasa mga bilangguan ngayon. Ingatan mo po sila sa loob ng mga bilangguan, Panginoon, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Proteksyonan mo po, Panginoon, ang mga kababayan namin ito na nasa loob ng bilangguan. Sila man, O Diyos, ay nagkasala dito sa lupa o napagbintangan lamang. Panginoon, ikaw po ang nakakaalam sa kanilang mga puso. Lord, ingatan mo po sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang mga senior citizen, mga matatanda, Panginoon. Ingatan mo sila, Diyos, sa panahon ng malamig na panahon, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, sa mga karamdaman. Ikaw, Diyos, ang siyang patuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan sa araw-araw. Maging ang mga bata, Panginoon, ingatan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Amin din inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang mga guro, patuloy na nagtuturo sa mga paaralan, sa Sunday School. Lord, ikaw ang patuloy na magbigay sa kanila ng karunungan upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa mga pagtuturo, Panginoon, sa mga kabataan. Gayon din po, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming bansa, ang bansang Pilipinas. Patuloy mo po itong hawakan, O Diyos, upang hindi po ito magkaroon ng kaguluhan
lalong-lalo na o Diyos sa panahon ng eleksyon na maraming mga pangako na ibinibigay sa mga tao. Maraming mga pangako na upang makuha nila, Panginoon, ang atensyon ng mga tao, Panginoon. Lord, naway ang pagbibigay ng mga pangako o Diyos ay naway matutupad upang ang aming mga kababayan, mga mahihirap, ay kanilang mabigyan ng maayos na pamumuhay, Panginoon. Panginoon, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang mga kaibigan naming mga OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Sila po ay patuloy mo silang ingatan sa ibang bansa, o Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Tulungan mo sila, o Diyos, na magkaroon ng kalakasan, magkaroon ng proteksyon sa kanilang buhay sa ibang bansa. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Alimin mo po sila, o Diyos, upang hindi sila magkakaroon ng homesick, Panginoon. Ilayo mo po ang mga kababayan namin ito sa mga pagsubok, sa tukso, upang sila, o Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang trabaho at ng maayos at maging sa kanilang mga pamilya, o Lord. Lord, salamat sa lahat ng patuloy mong ipinagkalo sa amin at ang tinatanggap namin lahat, o Diyos, na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan, mga kaibigan, ay ilaw ng sanglibutan. Ikaw ba ay ilaw ng sanglibutan, di ba? Ang ilaw, kaibigan, ay talagang kahit saan mo ilalagay ay lumalabas ang liwanag, di ba? Imagine na mag-isa kang naglalakad sa madilim na lugar. Hindi mo nakikita ang iyong nilalakaran, kaya nangangapa ka at takot na takot. Hanggang saan ang kadilimang ito? Kailan makakaroon ng liwanag? Ano ba ang kahahantungan nito? Ito ang mga katanungan na naiisip mo nang maalala mo ang awit. Kapitulo 23, talatang 4. Ito ang sinasabi. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Wala akong katatakutan, pagkat ika'y aking kaagapay. Nawala ang takot mo nang panghawakan mo ang salita ng Diyos. Unti-unting nagliwanag ang kalangitan. Nabuhayan ka ng loob at nasabi mong may pag-asang liwanag sa gitna ng kadiliman. Totoo ngang madilim ang mundong ating ginagalawan, mga kaibigan, dahil sa mga kasalanan. People turn away from God and they live according to their belief and lust. They make their own laws, pero as followers of Jesus, we can be the light that will shine through this dark world. Ang sabi ni Jesus, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Tayo ang ilaw, mga kaibigan. No? Bilang mga mananampalataya, tayo ang ilaw ng sanglibutan. Dapat nating paliwanagin ang ating mga ilaw sa harap ng mga tao na hindi mananampalataya upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Di ba? Sabi sa Mateo, Kapitulo 5, talatang 14. Mga kaibigan, bilang mga Kristiyano, bilang tagasunod ni Kristo, sa halip na pabayaan lang ang mga taong patuloy na namubuhay sa kadiliman ng kasalanan, akayin natin sila kay Jesus na siyang ilaw
ng sanlibutan. Ganito ang ginagawa ni John the Baptist. Nagpatotoo siya sa mga tao patungkol kay Jesus. Gayon din, isinugo ni Jesus si Apostol Pablo sa mga tao para imulat ang mga mata nila sa katotohanan at ibalik sa kaliwanagan. Dahil sa pangangaral ni Apostol Pablo sa iba't ibang lugar, marami ang nanampalataya kay Jesus at napatawad sa kanilang mga kasalanan. Kapag nagsilbi tayong liwanag sa mga taong namumuhay sa kadiliman, mga kaibigan, matatagpuan nila si Jesus na siyang tunay na liwanag. Darating ang panahon, magniningning sa liwanag ang ating bansa. Di ba? Magniningning. So, mga kaibigan, patuloy tayong magliwanag sa mga tao bilang tayo mananampalataya, tayo na kay Kristo upang ang ating buhay dito sa mundo ay lahat ay magliliwanag. No? Yung mga taong hindi pa nakakilala na sa kadiliman ay maliwanagan sila. Kapag naliwanagan sila, mga kaibigan, di ba, wala nang corruption ang mangyayari sa ating mundo. Wala nang corruption, wala nang scammer. Tayo ay lahat, no? Lahat tayo ay nasa liwanag na kay Kristo Jesus na. Di ba? Kapag nakita sa atin ang ating buhay na tayo ay na kay Kristo, tagasunod ni Kristo, at isinabuhay natin ang salita ng Diyos, mga kaibigan, ako'y naniniwala na tayo'y tinitingnan ng mga tao. Tinitingnan tayo ng mga tao na nasa kadiliman. Di ba kapag nasa liwanag na tayo o nasa liwanag na sila, no? Makikita nila ang kanilang nilalakaran. Di ba? O, kapag nag-brown out nga tayo, marami tayong complain. Mainit, madilim. Wala tayong makita. Nangangapa tayo. So, bilang mga tagasunod ni Kristo, bilang mananampalataya, tayo po ay magliwanag upang yung mga nadidiliman o nadidimlan ay maliliwanagan din. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Lord, lumalapit kami sa inyo ng may pagpapakumbaba. Tinatanggap namin ang pagpapatawad ninyo sa aming pagkukulang na ibahagi ang inyong liwanag sa mga taong lumalakad sa dilim. Simula ngayon, Panginoon, sa tulong ninyo, sisikapin naming maging ilaw sa mundong nababalot ng kadiliman ng kasalanan. Magliwanag po kayo sa aming buhay, Panginoong Hesus. At sa umagang ito, Panginoong Hesus, dalangin ko na ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita at nagliliwanag ang kanilang buhay sa kadiliman. Pagpalain mo po, O Diyos. Ilayo mo sila sa kapahamakan, maging ang kanilang buong sambahayan, upang sila, O Diyos, ay patuloy na magliliwanag sa mundong makasalanan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.